Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyo pong lingkod. So today is July 1, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Linado Street, Malinta, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Divalicious Premier Salon, Valenzuela. Okay, sa may Balubaran, Dalandanan po yan, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po ang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti pag nakakuha na po natin sila. Mga kaanak ng mga biktima ng pamamaril sa Tacloban City umapilang mapanagot ang mga minor de edad na sangkot sa krimen. Ang baba sa minimum age of criminal liability ipinapanawagan din. Larong doorbags, hindi na maaaring ma-access at ma-download ng publiko kasunod sa insidente na pamamaril sa Tacloban City ayon sa Malacanang. Pagkuha ng 10,000 bagong school counselor associates para sa mga pampublikong eskwelahan, inaprubahan na ng Civil Service Commission. Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, tiniyak po na meron pang mapagkukunan ng supply ng
tubig sa Metro Manila at makakarating na lalawigan sa kabila ng pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Double way sa Double B. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Discover More to Love and enjoy exclusive travel deals. Visit www.tourism.gov.ph. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund and help be a virtual pag-ibig. Report tayo mga kapuso, hinihinalang rocket debris natagpuan sa Bisukay Island sa Cuyo, Palawan. Luisito Santos, LA. Pasok. Isang hinihinalang rocket debris ang na-recover sa baybayin ng Sitio Taboron sa Barangay Balading, Bisukay Island sa Cuyo, Palawan. Ayon sa Coast Guard District Palawan, alas 6:46 ng umaga kanina na makatanggap sila ng report hinggil nga sa natagpuang debris kahit pwede lang nag-deploy ng Winter Span Signal War. Na-recover ang hinihinalang rocket debris sa tulong ng mga tauhan ng barangay sa lugar. Sa ngayon, sinabi ng Philippine Coast Guard na nasa kustodiya na ng kanilang Coast Guard Station Eastern Sa likod ng Palawan Mercury ang Drop, na-recover na hinihinalang rocket Maninta, debris ang na hinihinalang isa sa sa ilalim naman sa Mercury technical assessment at validation ng Maritime Security and Law Enforcement Group Palawan upang matukoy ang pinagmulan nito. Ako, Silvagito Santos sa GMA Super Radio DZBB. Matitang totoo. Pagbatikos naman ni Senator Amy Marcos sa pamahalaan hinggil sa anomalya sa flood control project, bineltahan ng Malacanang. Detalye Tuesday News. Inuweltahan ng Malacanang ang pagpatikos ni Senador Amy Marcos laban sa ginagawang pagpanagot ng pamahalaan sa mga taong nasa likod ng mga anomalya sa flood control project. Kinwestiyon ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro kung bakit nanahimik ang senadora noong umamin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Gayong kilalanaan na nito ang dating Pangulo noon pa at wala naman itong naging pagpuna. Tanong pa ni Castro kung bakit ngayon lamang naging kritikal ang senadora sa pagpatikos sa administrasyon ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayong noong 2018 pa lamang ay may mga ulat na rin ng ghost project ang dating administrasyon Duterte. Habang noong 2020 naman anyay umamin umano mismo ang dating Pangulo na may ghost project, ngunit wala namang naging katulad ng malawakang investigasyon. Naniniwala rin si Castro na may bahis politika ang mga pahayag ng senadora dahil kung paman ay nais na nitong mapaalis sa pwesto ang Pangulo upang mailuklok ang kaibigan niyang si Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito nilinaw ng Malacanang na hindi mag-uutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng anumang investigasyon laban sa kanyang kapatid, kundi nasa mga kaukulang ahensya o mga otoridad na anyang pagpapasya kung may paglabas man ito na dapat maimbestigahan. Ako, Tuesday News ng GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Samantala, dalawang minor de edad na namaril sa Tacloban City parehong nasa pasilidad ng DSWD hanggang kailangan. Nimpa, Ravelo, Nimpa, pasok. Ayun, nadrakan natin sila. Nakalimutan ko mag-play. Okay po, so maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paano po muna po sa mga po at tayo ay gagawa na itong video sa ating susunod na video. Paano po? Super Radio Nationwide, the Vice President on Trial, special coverage. Alamin ang bawat panig ng prosecution, ng depensa, at hatol ng Senator Judges. 5 sa DZBB.